Hi guys, welcome on this channel. This reading is for collective your energy at this time. Collective. I could have a Gucci on. I could have a Louis Vuitton. And even if nothing, oh, cause I made you look, I made you look. Meron kang mga na-release na baggage. Anong klaseng baggage yan? Karga, baggage. What's baggage? What baggage? Third party. Or pwede ding ginawa ng third party. More clarification with this. Three of Cups in reverse. Kagagawa ng third party na yung maging defensive ka or pwede din nagkaroon ka ng resentment yung mga babaggage na yun, no? or magagawa to ng third party na natanggal sa'yo. Yun yung baggage na yun, at ang baggage na yun na natanggal sa'yo ay yung naging defensive, guarded, natataas ng wall. Ano pa? Kasi hindi lang yan isa baggages yun marami. Ano pa yung natanggal sa'yo? Maliban sa yung naging defensive ka, yun ang natanggal sa'yo. Ano pa? Yung natanggal sa'yo na baggage, na release. Yung minamalas ka. Yung hindi ka sinuswerte sa buhay. Yung hindi pumapanig sa'yo yung luck. Yung more clarification with this Wheel of Fortune in reverse. Let's see. See, yung kahit na pwedeng nawawalan ka ng trabaho, ganun, nawalan ka ng pagkakitaan, or kahit nag-e-effort ka, nagtatrabaho ka, wala kang kinikita, or konti lang yung kinikita mo, or hindi ka ma-effort sa trabaho, or tinatamad ka magtrabaho, or konti lang yung nagagawa mong pera, or wala kang nagagawang pera, or hindi ka tutok sa trabaho, sa yung pinagkikitaan. So, yung kamalasan, in short, malas sa finances, mga ganun. Yung hindi ka siniswerte, yung hindi abundant yung buhay mo, yun ang natanggal sa'yo. So, ano pa yung baggage na natanggal sa'yo? I could have my Gucci on, I could have my Louis Vuitton. And even if nothing, oh, but I made you look, I made you look. Etong devil, yan natanggal sa'yo yung devil. Pwedeng addiction or devil talaga, or yung nangungontrol sa'yo na devil, or anything na nangungontrol sa'yo, o yung nangungontrol sa buhay mo, paggawa ng third party yan. Yung mga chain sa'yo, yung mga kumukontrol sa'yo, pumipigil sa'yo, yung pwedeng demon, devil, pwedeng witchcraft natin ano pa, pwedeng black magic, kasi demonic na yan sa demon nyo yung witchcraft and black magic. Ano pa natanggal sa'yo na baggage? Hindi lang yung iisa, madami yan. Karga pala. Yun, nandiyan-juggling ka. Yan ang natanggal sa'yo. Bakit nga ba natanggal itong mga baggage sa'yo? Ano dahilan? I could have a Gucci on, I could have a Louis Vuitton. Ay, matigil kanta kasi hindi na makapag-take ng action, hindi na sumusugod ang third party, or hindi na gumagawa ng merong ginagawa na merong pwede din may sinesend ng third party na hindi na nasisend niya. More clarification with the Chariot here. Hindi na nga nasisend niya yung mga or maaaring hindi na siya nagsisend, or hindi niya nasisend yung mga like demonyo
devil, o pwedeng black magic, or anything na makapangontrol sa'yo. At mga to. O yung, na ano ka ba, na nagja-juggling. Ito yung nagja-juggling ka, hindi ka makapag-decide. Yung parang, sayang na yung oras mo. Hindi ka mawarian. Parang gano'n, hindi ka mawarian. You can't make a decision. Tumatagal, hindi ka sigurado, hindi ka makagawa ng desisyon. Yan. You're not sure, mga ganun, parang hindi ka pag-decide. Yan. Andun din yung pagkalito nito sa'yo eh. O ano ba yung totoo o mali? O ano ba yung totoo sa false? O alin ba yung talagang tama, yung exact sa hindi, mga ganun ba? Or kung sino bang piliin mo when it comes to person, sino bang pipiliin mo, or kaya kung sino yung the one sa kanila, mga ganun ba? Yun ang juggling ka. Yun naman natanggal sa'yo kasi hindi na makapag-send. Bakit nga ba hindi makapag-send ito third party? Hindi nagsasucceed. O pwede rin hindi siya masaya sa ginagawa niya, or hindi na nagsasucceed, hindi na positive yung result, or hindi nagtatagumpay, hindi nagsasucceed, hindi nagiging ano pa, bakit hindi nakapag-send itong third party na mga tuloy-tuloy ang ginagawa niya, kaya natigil kasi there is a union, the lovers, ano yan, may na-unite na. Pwedeng siya itong na-unite with its person, or else ikaw yung na-unite sa person mo. Kung sino man ang na-unite sa inyo sa person. Sino man na-unite sa person? Ikaw ang nagkaroon ng union with your person, ganun ba? Ikaw ang nagkaroon ng union with your person. Nagkaroon ng union sa inyo ng person mo. Okay. Nagkaroon ng union sa inyo ng person mo. Tumigil itong third party. Tinamad na sila kasi nagkaroon na ng union sa inyo. Yun. O dahil magkakaroon ng union sa inyo ng person mo, pwede din kung hindi pa nagkaroon ng union sa inyo ng person mo, yung magkakaroon ng union na sa inyo ng person mo. Mga ganon. Magkakaroon na daw ng union sa inyo ng person mo. Divine union, parang you're meant to be together, or nakaset na yan siya na magkaroon ng union sa inyo. Yan. Na-unite na kayo, or may-unite pa lang, ganon. So, tinatanggal na ng kalangitan siguro, o ng God yung mga sagabal, yung mga gumagawa ng deceit. Yan. Inaalis na ng God. Mga protected na kayo, na hindi na siya pwedeng makapang-atake pagka ganun. Hindi na siya makapag-send. Hindi na nagsasucceed kasi hindi nagsasucceed yung mga sinesend ng third party kasi magkakaroon na ng union sa inyo, o nagkaroon na ng union sa inyo. Hindi na inaalaw ng God na matake pa kayo, o maperwisyo, o masindan ng mga attacks na yan, mga deceit na yan ng third party. Ayan. Kasi magsasucceed na magkaroon ng union. Ayan. So, hopefully, mangyari yan. Magkaroon ng union na sa inyo. Walang sagabal talaga. Yan. Walang mga delays. Ano pa yung natanggal sa'yo ng mga baggage o karga? Four of Wands. What's with the Four of Wands?
Yung hindi ka na nag-aantay sa person mo. Yung ayaw mo na mag-antay sa kanya. Maaaring nag-give up ka na, ayaw mo na siya antayin. Yan ang matatanggal sa'yo. Kung kaya siguro nakipagrelasyon ko sa iba. Or yung gusto mo na lang ng to be in a relationship, in a stable relationship with others. Kaysa mag-antay ka dyan sa person mo na divinely guided kayo. May mga ganyan tao guys na pag difficult yung situation sa connection nyo with someone na hindi sila na-unite, lagi may mga balakid, ganun. Lalo kung nakikita nyo naman na hindi naman interesado talaga o hindi porsigido na person niya na makasama siya, ay doon na lang siya sa iba. Kung sino yung madali na makasama niya, na may partner siya, may katuwang siya sa buhay. Diba? Gano'n naman talaga. Kung sino yung hindi na pinipilit. Gano'n naman karamihan. Ewan ko lang sa iba. Basta gano'n ako yung sa akin. Pag kunwari hindi nag-workout, doon ako sa kung saan mag-workout. Ewan ko lang sa iba. Basta gano'n naman talaga karamihan. Ewan ko lang karamihan. Basta gano'n kasi sa akin. Pag kunwari hindi na mag-workout, doon ako sa kung saan mag-workout. Kung sino yung sa akin sample na yung sa akin. Kung sino yung seryoso talaga na makasama ka, asawahin ka, panindigan ka, ipaglaban ka. Alam mo yung gusto ko talaga asawahin. Hindi siya nag-hold back. Hindi siya naglalaro. Hindi siya yung namamanipulate. Hindi siya yung atras abante. Hindi siya yung hindi sigurado sa'yo kung asawahin ka niya. Meron kasi yung iba na tao. Kaya siguro parang matagal na na wala silang in a stable relationship kasi kahit hindi na nag-work out yung kanilang connection, nag-antay pa rin. Yung gano'n, na kahit alam nila na naglalaro lang, hindi naman seryoso sa kanila yung tao. Karamihan siguro sa babae ganyan. Na, then, let's see, karamihan ng babae gano'n. Na kahit alam nila na hindi naman seryoso, inantay pa rin nila. Mga gano'n. Karamihan, hindi naman. May mga gano'n kasi, kung kaya siguro, hindi sila in a stable relationship kasi umaasa pa rin sila sa past person nila na kahit alam nila na hindi naman seryoso sa kanila, inaantay pa rin nila yung kahit meron ng dyan available na seryoso naman sa kanila, na very interested na mga asawahin sila, ayaw nila, di ba? Doon sila sa pahirapan. Sayang ang panahon nila. Malungkot pa. So, ano pa ang mga natanggal sa yung baggage, karga? Malaking bagay na matanggal yung mga karga na yun. The Fool. Yung para kang hindi nag-iisip bago mag-take ng action. Masyado kang sabihin natin reckless o risk taker, padalos-dalos. Yan, yung pagiging padalos-dalos mo, mga natanggal na sa'yo. Ibig sabihin, deceit lang pala yun ng third party. Yung parang padalos-dalos ka, naging reckless ka, ganyan. Deceit lang yun. Diba? Madaming deceit ngayon, kaya huwag i-judge yung iba. Lalo na may mga pinagdadaanan. Kasi may mga hindi tayo nakikita na mga ginagawa ng iba. Kagaya na lang ng ganyan. Demonic yung ginamitan ng demonic siya. Pero solid din ang pagsisisi ng third party na yun Lalo sa kabilang buhay kasi bakit? Alangan naman
Pagpasensya na lang God yan. Hindi siya punish sa mga pinagagawa niya, di ba? At mayroong nakasulat niya sa Bible. Deceit to eh. Witchcraft po. Demonic yung ginawa niya ng third party. Para lang makuha yung ano ba yun? Nakarelasyon ng person may third party na yan? Nakarelasyon niya daw. Madaya siya. Injustice yung ginagawa niya. Para lang makuha niya yung person na hindi naman para sa kanya. No? Hindi yan para sa kanya. Doon pa lang sa ginagawa niyang witchcraft, hindi na para sa kanya yung person. Hindi nadaya niya. Hindi sila ang divinely guided. Hindi sila ang meant to be together. So, yung sinent ng the devil's kingdom. Para sinugo ng devil. Para gumawa ng deceit sa inyo ng person mo. So, ulit ang pagsisisi niyan, lalo sa kabilang buhay. Paparusahan ng God yan. At nasa Bible yan, parusahan. Hindi kasi basta-basta kasalanan. Deception, deceit, witchcraft. Black magic. Ang daming deceit. So, ano pa ito natanggal sa'yo na baggage o karga? Demonic yan. Nakipag-deal sa mga demonyo para lang agawin ang kinin yung hindi naman kanya. Baka nga nauna ka pa dyan, tapos inaagaw niya sa'yo. Through witchcraft, baka ginayuman niya para ano ba, yung ginayuman yung person mo para maagaw niya. Tapos ginagawan ka pa niya ng witchcraft. Parang katulad dito sa akin, no? Meron kasing, ewan ko, dapat ba yung kwento to? Meron kasing ex ako sa, mga nakachat ko. Madaming ganyan eh. Ganyan madadaya sila. Ako talaga nauna doon makipag-chat sa kanila. At ako niligawan nun. Nung mga, yun. Ang tingin ko doon, inagaw nila eh. Ginayuman nila. Pinag-away kami. Tapos, ako pa yung hindi tinatantanan kapangulam. Kinukulam pa ako. Iba-ibang atake nila. May barang, may kulam, ganun. Grabe. Ako pa yung kinukulam. Sila na yung naagaw. Sila na yung gayuma. Sa, ko. Di bali, sana ko hindi ako ginawa ng witchcraft, no? Okay lang yun sa akin kung ginawa nila, kung ginayuma nila eh. Parang wala lang eh, nainagaw nila. Yung naging, yung kachat ko. Di bali sana eh, kung hindi naman nila kinulam. Kaso kinulam pa ako. Hindi pa ako tinantanan. Hanggang ngayon, grabe, sige pa rin sila gawa ng gawa. Kaya panay ungol yung mga aso ko gabi-gabi. Panay ungol yung mga aso ko eh. Nalaman ko yun kasi may nagsumbong din kasi sa akin eh. Nagkwento at alam nyo, sabi nung nagkwento, pinagtutulungan nga daw nila ako kasi nung mga, siguro pamilya sila, nagtutulungan. Kasi mayaman ata yung lalaki. May pera. Sabi natin may pera. Foreigner kasi. Akala nila siguro may pera. Ewan ko lang kung may pera ba talaga yun. Mayaman o hindi. Kasi gusto nila makuha yung kayamanan ng lalaki. Hindi naman yung kaintindi ng Pilipino kasi foreigner yun eh. Gusto nila lang, chismis ko sa inyo. Gusto nilang makuha yung kayamanan ng lalaki. Makuha yung kayamanan. Kayamanan, no? Ay tingin nila mayaman kay foreigner. Kaya pati ako pinatutulungan nila ng witchcraft. Iba-ibang atake. Ayaw ko tantanan, halos araw-araw na lang. Grabe talaga, uy. Madaming ganyan na mga biktima ng mga ganid sa Kim. Yung mukha ko talaga number 1 na inaatake nila. Kaya pero po yung nagbaon na nga ako eh. Para lang dipinsa ko sa sarili ko. Kung yung iba guys, parang dinudumihan lang nila yung balat nila. Kakalagay ng mga tato, nagpapatato sila. Ako hindi nga ako nagpapatato eh.
Kung hindi lang talaga ako pinagtulungan ng witchcraft, hindi ako nagbaon eh. Kung hindi ako natablan noon ng mga witchcraft na yan. Kung nakakatulog lang ako ng imbing at hindi ako natatablan, hindi ako napinsala, hindi ako magbabaon. Kailangan talaga ako nagbaon ng yung mga bato para hindi na matablan. Kaso iba-iba yung atake nila. May kula, may barang, nagsusumon sila ng mga jinn, demonyo, devil, mga ganun yung sinusumo nila. May mga elemento. Tapos may nang babato pa. Sige pa sila pambato ng mga orasyon. Iba sa kanila may mga anak pa. Kaya gusto nila yung kayamanan ng lalaki. Tingin nila mayaman. Tingin nila kasi mayaman yung lalaki. Kaya paghati-hatian daw nila yung kayamanan ng lalaki. Nakwento ko na sa inyo. Hindi lang sa akin nangyayari yan. Meron din yan sa iba. Kasi mga ganid nga, mga gahaman. Ako lang, pag ex, wala na sa akin. Ex na eh. Kasi hindi siya matigil. Pati ako di damay nila. Kasi inaagaw nga lang siguro nila sa akin. Baka naagaw nga nila. Hindi ko alam. Inagaw siguro nila through gayuma. Through black magic. Nagiwalay siguro kami. Siyempre, manipulation o witchcraft yun eh. Kaso lang ako pa inaatake ng sila na may kasalanan. Sila na nag-agrabyado. Sila na gumawa ng pandaraya. Ako pa inaatake ng witchcraft. Ayaw pa akong tantan. Ay, ambot. And hindi naman ako nakapag-communicate na doon. Naway ko pa ngayon eh. Naway ko na ngayon. Siguro pinag-away kami. Tsaka ex-chat lang naman yun. Dahil sa pera, dahil sa kayamanan, wala silang sense of right and wrong. Demonyo talaga sila. Kaya pinapapatay ng God yung mga ganyan. Exodus 22:18, sabi nila, patay ng mga mangkukulam, mambabarang, witches, wizard, warlock, mga ganun. Basta yung mga mangkukulam na, di ba? Pinapapatay. Kasi sa demonyo ngayon, demonyo na nga sila eh. Pati yung sinasamba nila, demonyo. Parang yun sa sa Beauty and the Beast at sa Snow White. Di ba may mga witches doon? Pero mga kontrabida doon, witches. Kampo ng kadiliman, nagiging uwak pa sila. Kasi demonyo nga, kaya naging uwak. Nagiging ibon, itim. Yan sa Snow White. And then, yung mga natanggal pa sa'yo? Judgment. Yung pinakloud din yung judgment mo. Kung kaya clear na yung judgment mo, daway ka mag-isip, daway ka mag-judge, mga bagay-bagay. Yung judgment mo. Yun ang mga natanggal na baggage. Yung mga napapaklawd sa judgment mo yan. At yung pinastagnant ka. Yan. Yun ang mga natanggal. Ano pa yung mga baggage na mga natanggal sa'yo? Yung pinatingga ka. Yung walang nangyari sa buhay mo. Parang tingga ka. Hindi ka active sa goals mo, gano'n, sa buhay. Yan. Tingga. Hindi ka goal-driven. Anong naisabihin sa'yo ng person mo? May disito. May gumagawa ng disito.
Mahal ka daw niya. Ikaw daw ang importante sa buhay niya. Gusto ko niya mapangasawa. May gumagawa ng deceit o scheme. Yun na yung third party dyan. Gusto ko niyang mapangasawa kasi importante ka sa niya, mahal ka niya. Para makarecover na siya sa kalungkutan. Oh, talagang magaan yung loob niya sa'yo. Sa'yo talaga siya attached. Yan. And at home. Ayan guys. Ito na lamang for collect